Mga kwento na lagi. Kamusta mga giliw naming taga-subaybay? Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-share, nagpa-follow at nagla-like po ng aming channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pwede po kayong mag-comment, mag-shoutout po sa comment section sa mga nanonood ng aming stories. Maraming salamat po. Sa mga gusto naman po mag-send ng mga storyang nakakatakot, may ipoprovide po kaming link sa baba. Maraming salamat po sa mga lahat ng mga viewers po namin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa Bantay ng Aswang Part 5. Maliban sa atin, banat pa ni Kulas. Alam mo, uto-uto talaga mga tao rito. Tinuro lang natin na aswang yung lobo. Aba, nagsitakbuhan naman ang mga tanga. Ayun, patay ang mga anak niya. Kawawa. Patuloy sa kakadaldal ang dalawa, ni hindi nila namamalayan ang babaeng nasa tuktok ng puno at umaangil na parang mabangis na lobo dahil sa matinding galit na nararamdaman. Bunsod ng kanyang mga naririnig. Pero nasasayangan ako paring Kulas. Aba, kung alam ko lang na may ibebenta pala sa malaking halaga ang mga asong na yun. Oh, di ba't tiba-tiba tayo? Sayang nga lang kasi napatay natin. Ani ni Romulo. Biglang nakaramdam ng mabigat na atmosfera ang dalawa. Bakit tumitindig ang balahibo ko? Hala, baka may aswang sa paligid. Tara na nga, uwi na tayo. Tugon naman ni Kulas habang niyayakap ang sarili. Baka may bagyo. Tara na nga, baka abutan tayo ng ulan dito. Ayaw ko pa naman magkasakit. At naglakad na pabalik ang dalawa. Bit-bit ang kanilang mga baril at flashlight. Kung hindi natin makukuha dito yung inahing lobo, kukunin natin siya ng sapilitan kay Inang Magda. Kahit pa kailangan ko siyang patayin, gagawin ko. Tutal, matanda na yun, ang sabi ni Romulo. Paano yung apo niya? Kuno? Alalahanin mo, hindi yun tao. Kontra ni Kulas. Ay, bahala na. Si boss na ang bahala doon. Lika na, sobrang mahangin. Masarap magkape pagka ganito, ang sabi ni Romulo. Tila umaayon ang kalikasan sa nararamdaman ng dalaga sa dalawang taong pumatay sa mga anak ni Pikong. Idagdag pa na may mga nalalaman silang tunay na pagkatao ni Mia. Habang naglalakad ang dalawa ay yakap ang mga sarili, ay bigla silang nakarinig ng isang malakas na pagbagsak sa harapan nila. Kaya natigilan sila sa paglalakad, hindi hayop o sanga, unang kahit ano, kung hindi isang babae na printi ang tayo at umaangil ng husto. Sa tindi ng kanyang galit ay nagpasalin-salin ang kulay ng kanyang mga mata. Mula sa asul ay naging berde hanggang sa naging pula naman. Ngayon ay nagsasabong na ang asul at berde, hindi gaya ng dati, sintingkad ng buwan ang liwanag rito, kaya bahagyang napapaatras ang dalawa. Sa takot at gaya nung unang usli ng kanyang pangil ay nagdudugo na naman ang kanyang ibabang labi dahil sa pagkakatusok. Sino ka? Tanong ni Romulo habang pareho sila ni Kulas
na nakatutok ang kanilang mga baril kay Mia. Nang hindi sumagot ang dalaga, ay ipinutok ni Romulo ang kanyang baril, ngunit mas mabilis pa siya sa bala ng baril. Kaya bago pa makaaksyon si Kulas, ay nasikmuraan at nabalibag na siya ni Mia, kaya agad niyang tinungo si Romulo. Sobrang bilis ng pangyayari dahil hawak na ni Mia sa leeg si Romulo. Patuloy sa pagpupumiglas ang lalaki, ngunit yamado si Mia sa lakas at liksi. Higit na malakas ito dahil na rin sa kanyang galit na nararamdaman. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Halos hindi bumubuka ang bibig ng dalaga nang sabihin ang katagang yun. Bumubuhos ang luha niya dahil sa tindi ng kanyang galit. Dumudugo na rin ang leeg ni Romulo dahil natutusok siya ng mahabang kuko ng dalaga. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Lalo ka na! Papatayin kita! Hayop ka! Mas hinihigpitan pa ni Mia ang pagkakasakal kay Romulo. Mamamatay ka na! Animong leon ang pagsigaw ni Mia. Labas ang mga pangil, iba ang mga mata at ang lalim ng kanyang boses. Sa di kalayuan ay napukaw ang atensyon ni Bikong na natutulog sa isang bulto ng dayami sa labas. Hindi naman iyon narinig ng matanda dahil mahina na rin ang kanyang pandinig. Idagdag pa ang paglipad ng mga paniki at ibon dahil sa malakas nitong pagsigaw. Malalagutan na sana ng hininga si Romulo, ngunit mula sa likod ay binaril ni Kulas si Mia, kaya nabitawan niya ito. Ilang ulit pang umalingasaw ang mga putok, kaya hindi na nag-atubili si Pikong at dali ang tumakbo pa ibaba sa lugar kung saan niya narinig ang sigaw ng isang pamilyar na babae. Habang nauubo si Romulo dahil sa pagkakasakal sa kanya, ay napahandusay naman sa mga tuyong dahon si Mia. Makailang ulit pa siyang binaril ng dalawa. Pipikit sana siya, ngunit nanumbalik sa kanya ang isang eksena ng ala-ala kung saan nakita niya ang bibihirang luha sa mga mata ni Bikong, pati ang mga araw na magkasama sila bago sila nagpasyang manatili sa tahanan ni Inang Magda. Muling nabuhay ang dugong halimaw niya nang mapansing hinahalungkat ni Kulas ang damit kung saan nakabalot ang kalansay ng mga anak ni Pikong. Kaya kahit dumudugo ang ilang bahagi ng katawan niya, ay buong lakas siyang tumayo at buong lakas rin niyang itinarak ang mahahaba niyang kuko sa katawan ni Kulas. Butas ang kanyang tiyan. Hinugot ni Mia ang kanyang kanang kamay, dala nito ang bitukan ni Kulas. Walang bakas ng tao ang mababanag sa katauhan nito. Tanging halimaw lang na uhaw sa laman ang naiwan. Isusubo sana niya ang laman ni Kulas nang tumahol ng tumahol, paulit-ulit na tahol ni Pikong kay Mia. Hanggang sa kinakailangan na niyang ambaan ang dalaga dahil sa balak nitong pagkain kay Kulas. Ngayon ay si Mia at Bikong na ang magkaharap. Ngunit imbis na ang mga angil ang ipakita ni Bikong, ay simpleng tahol lang ang ginawa nito. Ninanais ng inahing lobo na mabalik sa ulirat ang dalaga, minsan na niyang inalagaan at pinotektahan. Hanggang sa magtagumpay na mawala ang dugong halimaw na namamayani sa kanyang pagkatao
at nabalik na nga siya sa kanyang ulirat, kaya bago pa man siya mawalan ng malay bilang isang normal na dalaga ay hinabol niya si Romulo. Nagpalipat-lipat siya ng sangang inaapakan kahit pa nadudula siya minsan. Pursigido siyang mahabol ito hanggang sa nasukol na niya ang lalaki. Tama man o mali, kamatayan mo ang magiging kabayaran ng pagkamatay ng mga anak ni Pikong. Bago pa man makapagsalita si Romulo ay humandusay na siya dahil sa malakas na pagbitbit at paghampas sa kanya ni Mia sa isang malaking puno. Nang makitang wala na itong buhay ay bumalik na siya sa lugar kung saan naroon si Pikong. Samantala, naaabutan ni Mia si Pikong na nasa tapat ng kanyang jacket. Mababakas sa inahing lobo ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang sapo ng dalaga ang kanyang mga sugat, ay dumuduwal ng dugo at sinisikap niyang maglakad. "Nay, ikaw muna magdala niyan. Inaantok na kasi ako." Mahinang saad ni Mia habang bitbit ni Pikong ang labi ng kanyang mga anak. Agad niyang ginamit ang katawan bilang pansalo sa dalagang nawalan ng malay. Samantala, habang nakahandusay si Mia sa likod ni Pikong, ay may isang lalaking panay ang masid sa kanya. "Mukhang kailangan na kitang seryosohin gaya ng ginawa namin sa nanay mo." Turan nito. "Yan ang mga sinapit ng mga taong ganid gaya nyo, pweh!" Turan pa niya nang madaanan niya ang mga labi ni Nicolas at Romulo, mukha ng nakaraan. Kahit nabibigatan ay sinisikap ni Pikong na maiuwi ang labi ng kanyang mga anak. At ng dalagang walang malay at duguan na nasa kanyang likuran. Hindi niya magawang tumahol dahil kagat-kagat pa niya ang jacket ni Mia na pinaglagyan ng mga kalansay ng anak. Sa bahay nila Mia, "Ay Diyos ko, nasa na ba yung arinola ko?" sabi ng matanda nang biglang bumangon ito dahil sa tawag ng kalikasan. At hinahanap ang arinola, gayong nasa ilalim lang ito ng kanyang kama. Di rin nagtagal ay nahanap niya rin ito. Bago bumalik sa pagtulog ay sinilip muna niya ang silid ng kanyang apo. Ngunit wala roon ang dalaga, kaya lumabas na ito ng bahay para tignan sa tuktok ng puno ang apo. Ngunit wala din doon, pati si Pikong ay wala din sa kanyang tulugan. Kaya nagsimula ng mag-alala si Inang Magda. "Diyos ko, saan na naman napunta ang dalawang yun?" pag-aalala ng matanda. Wala siyang pagpipilian, kaya kahit hating gabi na ay sumuong siya sa gitna ng gubat. Bunsod ng kanyang edad at kahinaan ng paningin, ay nahihirapang maaninag ng matanda ang daanan kahit pa may dala siyang pang-ilaw o flashlight. Kung saan-saan siya nagtitingin-tingin at nagsusuot-suot, makita lamang ang dalawa dahil labis ang kanyang pag-aalala. "Mia, asa na kayo? Pikong!" pagtawag ng matanda. Mapanganib para sa kanya ang pumaroon, ngunit hindi na niya inisip yun. Makita lamang ang dalawa. "Apo ko!" muli pa niyang pagtawag. Lubos na nababahala ang matanda para sa dalawa dahil ang takot na nararamdaman niya sa kagubatan ay nanunuot sa kanyang kalamnan. Dahil hindi lingid sa kaalaman ni Inang Magda
kung anong klaseng gubat ang pinasok niya. Sa kakalakad ay nakaramdam siya ng pagod, kaya panandalian muna siyang huminto. Hanggang sa nakakarinig na siya ng mga kalabag at kaluskos sa mga damuhan. Kaya pinasadahan niya ito ng ilaw hanggang sa nakaaninag na siya ng isang hayop na tila may dalawang kung ano sa kanyang bibig. At may kung ano pang dala sa kanyang likuran. Pinakailawan niya ito ng mabuti, kaya kahit hindi gaano klaro ay alam na niya kung sino ang hayop na nahihirapan sa paglalakad. Lumapit si Inang Magda at doon pa niya nakilala ng buo ang dalaga. "Mia, Diyos ko po, apo, apo!" Bulalas ng matanda habang dinadaluhan ang dalagang naliligo sa sariling dugo. "Mia, apo, gumising ka! Diyos ko po!" Pag-aalala pa rin ng matanda dahil hindi gaano nakakalayo ang matanda sa bahay nito, ay agad niyang binuhat ang kanyang apo. Walang imposible sa taong labis na nag-aalala kahit panananakit ang kanyang likod at kasukasuan. Nang maiuwi ay agarang kumuha ng pantapal si Inang Magda. Nang gagamutin na niya ang natamong sugat ng apo ay natigilan siya dahil unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Isang himala para sa matanda ang kanyang nakikita. Tila may buhay ang mga bala dahil nagkukusa nang silang lumabas mula sa sugat ng dalaga. Gayunpaman ay pinupunasan pa rin niya ito dahil na rin sa lupang nadikit sa kanya. Si Pikong naman ay inilapag sa isang bangko ang dala nito at agad na tumabi kay Mia. Habang tumatagal, mas lumalabas ang tunay niyang pagkatao. "Diyos ko, gabayan niyo po siya." Usal ng kanyang isipan. Nakatulugan ng matanda ang pagbabantay kay Mia, pati na rin si Pikong ay hindi iniiwan ang dalaga. Habang malalim ang kanyang tulog, ay may isang eksena ang nakikita ni Mia sa kanyang panaginip, na kung saan naroon ang masasayang tagpo kung saan kasama pa niya ang kanyang mga magulang na naninirahan sa isang barong-barong. Nakalaunan ay nagiging bangungot dahil sumasagi rito ang mga imahe ng ina, kung saan tinutugis ng mga hindi kilalang kalalakihan. Hanggang sa napabangon siya dahil sa huling tagpo na kanyang nakita, ang imahe ng isang Ginoo na humandusay sa lupa matapos barilin sa ulo. "Apo?" turan ng matanda nang maalimpungatan siya sa pagbangon ng apo. Tahol ni Pikong. "Ayos ka lang, apo? May masakit ba sa'yo? Halika, magpadoktor tayo." Aya ng kanyang lola. "May alam po ba kayo, lola, sa pagkamatay ng magulang ko?" Yun lang ang naitugon ng dalaga. "Wala, apo, dahil dumating ka sa akin na ang kasama mo ay si Pikong. Magpahinga ka muna, apo, at ipagluluto kita ng agahan." Tugon ng Inang Magda at nagmamadaling pumunta sa kusina. Gusto pa sanang mangusisa ng dalaga, ngunit napansin niya na ayaw pang ipaalam ng matanda ang nalalaman, kaya dating gawi. Hindi na siya nagtanong pa. "Pikong!" Baling niya kay Pikong na nakaupo sa tabi niya. Pinagdikit nila ang kanilang ulo, tanda ng pagsimpatya ni Mia
kay Pikong. Naantig naman ang matanda sa kanyang nakikitang tagpo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.